Isang Pinay na may pangarap, isang hapon na kinakasama niya, at isang krimeng yumanig sa Japan at Pilipinas. Ito ang kwento ni Hone Faith Ratila Kamiosawa, isang dalagang OFW na dumanas ng karumal-dumal na kapalaran. Ang pangarap, si Hone Faith, 20 anyos mula sa Cagayan de Oro, ay lumuwas sa Japan upang magtrabaho bilang hostess sa Roppongi, Tokyo. Kasama niyang nakatira sa Odaiba ang kanyang dalawang pinsan na parehong hostess din. Tulad ng maraming OFW, ang hangad niya ay simpleng pangarap, makatulong sa pamilya. Ang krimen, noong Abril 3, 2008, hindi nakapasok sa trabaho si Hone Faith. Nagduda ang isa sa kanyang mga pinsan at umuwi sa kanilang apartment. Doon, nadatnan niya ang kinakasama ni Hone Faith, si Hiroshi Nozaki, na may bitbit na bag. Sa loob nito, laman ng katawan ng dalaga. 3 araw ang lumipas. Noong Abril 6, tumawag si Nozaki sa pulis mula sa Kawaguchi City, Saitama, matapos subukan ang sariling buhay sa pamamagitan ng paglaslas ng pulso. Habang ginagamot, inamin niya kung saan itinapon ang mga bahagi ng katawan ni Hone Faith. Sa loob ng coin locker sa World Trade Center Building, Minato, natagpuan ng mga pulis ang 10 piraso ng katawan ng biktima, ngunit nawawala ang ulo. Noong Abril 11, natagpuan ito sa isang kanal. Sa investigasyon, lumabas ang nakagigimbal na katotohanan. Pinira-piraso ni Nozaki ang katawan sa bathtub, hinugasan gamit ang washing machine, at itinapon ang mga bahagi sa iba't ibang lugar upang pagtakpan ang krimen. Hindi lamang si Hone Faith ang naging biktima. Dati na rin siyang inakusahan sa pagpatay sa isa pang Filipina, si Yoneda. Ang hatol, noong 2009, hinatulan ng Tokyo District Court si Nozaki ng habang buhay na pagkakakulong para kay Hone Faith at 14 na taon para kay Yoneda. Ngunit noong 2010, binago ng Tokyo High Court ang sentensya. Habang nanatili ang 14 na taon para kay Yoneda, ginawang parusang kamatayan ang kaso ni Hone Faith. Noong 2012, pinagtibay ng Supreme Court of Japan ang hatol ng kamatayan. Ang hatol noong 2009, hinatulan ng Tokyo District Court si Nozaki ng habang buhay na pagkakakulong para kay Hone Faith at 14 na taon para kay Yoneda. Ngunit noong 2010, binago ng Tokyo High Court ang sentensya. Habang nanatili ang 14 na taon para kay Yoneda, ginawang parusang kamatayan ang kaso ni Hone Faith. Noong 2012, pinagtibay ng Supreme Court of Japan ang hatol ng kamatayan. Ang kaso ni Hone Faith Ratila Kamiosawa ay isang kwento ng pangarap, trahedya at hustisya. Isang Pinay na nangarap para sa pamilya, ngunit naging biktima ng karumal-dumal na krimen. At isang hapon na nahatulan ng kamatayan, ngunit namatay sa piitan, malayo sa kalayaan, malayo sa dignidad. Justice was served, but her story remains a warning para sa lahat ng Pilipinong nagtatangkang mangarap sa ibang bayan.